Ang ating sasaliksikin at susuriin ngayon mga kababayan ay tungkol po dun sa in-upload ng ating Brother Eli Soriano ng MCGI. Sapagkat ang video na ito mga kaibigan ay marami po akong napansin na mga aral na hindi ayon dun sa katotohanan. Simulan po natin mga kababayan. Sabi, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Lahat ng kailangan nyo, dadagdag niya sa inyo. Dito naman may isang salita. Sabi, ginawa niya ang wika sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. At itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at hangganan ng mga kanilang tahanan. Payag mo kayo, may boundaries. Tama ho yun eh. Diba? May boundary ang Pampanga at Bulacan. Yun ho ang pagitan ng Kapalangan, Kalumpit at San Vicente, Apalit. Yan. Doon sa kabila, Ebun. Sa kabila, Itlog. May hangganan, wala. Napansin po ba ninyo mga kababayan na itong si Brother Eli ay gumagamit ng napakaraming example kapag bumabasa po siya ng talata ng Biblia? Ang dami niyang maiinam na pananalita, magagandang mga example. Babasa po tayo na isang talata na angkop sa kanya mga kaibigan. Ito po ay mababasa sa Roma 16:18. Ganito po ang laman ng Roma 16:18 mga kaibigan. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Tandaan po natin to mga kababayan. Nagsanay ang Brother Eli Soriano sa mga ganyang uri ng pananalita. Subalit, yan po ang nagpapatunay na dinadaya niya ang mga walang muwang. Ang puso ng mga walang muwang. Bakit puso mga kaibigan? Tandaan po ninyo ito. Bakit hindi yung katawan o yung buhay natin o yung buhay ng bawat mayaman o mahirap? Bakit puso? Eto ang sagot. Ang bautismo po ay iniuukit sa puso ng tao. Ang ibinigay kay Brother Eli Soriano na ipinaunawa sa kanya at tinanggap naman niya at siya naman ang ginagawa niya sa kapwa niya ay bautismo na lubog sa tubig. Ayan po ay iniuukit sa puso ng tao upang maligtas. Hindi ayon sa titik, sabi ng Biblia, kundi iuukit, isusulat sa puso ng bawat mababautismuhan. Ngayon mga kaibigan, yung bautismo na lubog sa tubig ay iniukit sa inyong mga puso. Yang bautismo na yan ay bautismo sa kamatayan. Kapag ang isang tao ay nabautismuhan ng bautismong lubog sa tubig, ang kanyang
espiritu ay nasa Hades. Ang bautismo naman na bautismo dito sa Church of God, born again Christians, ay bautismo sa tubig din naman na ang espiritu ay malalagay naman sa Sheol. Yan po ang katotohanan dyan, mga kaibigan. Ang ating binasa na Romans 16:18 na sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Si Brother Eli po ay nasanay po na ganyan, napakagaling po manalita, na ililigaw na po ang mga nakikinig sa kanya. Bakit boundaries ng lugar ang kanyang tatalakayin tungkol sa nakasulat sa Gawa 17:26? Balikan po natin. Ganito po ang nakasulat. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Ano po ba ang sinasabi nito? Hindi naman po boundary. Tuloy po natin, tapusin po natin. Na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Pansinin po ninyo yung mga paliwanag ni Brother Eli Soriano tungkol sa 2 talata na ito. Napakalayo po. Ang kaso nga lang, kapag hindi ka pa nag-aaral ng Biblia, bilib na bilib ka sa galing, napakagaling ng pananalita at pagtatalumpati. Siyempre, bibilib at bibilib ka. Ngayon, kung makarinig kayo ng katulad ko na hindi marunong magtalumpati at papipiliin kayo kung kanino kayo, siyempre kay Brother Eli na lang. Magaling eh. Di po ba? Tandaan po ninyo ito. Si Brother Eli Soriano, nung ako naman nag-aral na ng Biblia, ang mga turo po niya dito, yung maririnig po ninyo dyan, ligaw na aral po yan. Sapagkat ang talatang ito ay mayroong spiritual na kahulugan. Babalikan po natin yan, mga kaibigan. Papanoorin po muna ninyo ang video. Pati nga salita, may hangganan eh. Diba? Banda rito, sa Morong. Mare, ay sabi, ay driver, para dyan sa tabi ng bakor. Sabi naman, sarsar na ikambang kay gaor pa ng gaor. Tamo? Sa amin gaod, sa kanila gaor. Pagdating sa Pampanga, kuloong. Dito sa Tagalog, ay sa Batangas, kuloong. Dito, hukay, balon. At kuminsan nga, mayroon pang masasamang nangyayari sa mga salita. Ngayon, meron sinasabi dun sa Biblia, ang Diyos ang wika, nilikha niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang sila'y magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinalaga ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan. Kaya kanya-kanyang panahon eh. Sa Amerika, may taglamig na matindi. May yelo. Dito, wala eh. Kaya yung ginawa ng Diyos ng mga bansa, may hangganan, may talagang ayos ng kapanahunan, may hangganan ng kanilang tahanan. The Philippines is for the Filipinos. Tama po ba yun o hindi?
The United States is for the American. France is for the French people. May kanya-kanyang hangganan ng tahanan, may kanya-kanyang ayos ng kapanahunan. Ulitin ho natin, saka natin ituloy. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ako, hindi naman pala malayo sa atin eh. Kaya hanapin natin ang Diyos sa Pilipinas. Hindi natin makikita ang Diyos pag pupunta tayo sa Amerika. Dito sa Pilipinas. Kaya nga nilagyan ng hangganan ng mga tahanan upang within the limits and the boundaries of their nation that they may seek God, upang kanilang hanapin ng Diyos at baka sakaling maapuhap nila siya at masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Hindi kailangan ang Pilipino'y pumunta ng Amerika para makakita lang ng Diyos. Kung may Diyos sa Amerika, may Diyos din sa Pilipinas, at dito natin hahanapin ang Diyos sa Pilipinas. Mga kababayan, ang kanya pong ipinapaliwanag ay ang aklat ng mga gawa 17:26 at 27. Basahin po natin. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Iyan po ang ating nabasa sa Acts 17:26 at saka 27, mga kaibigan. Napakalayo po. Para sa akin po, napakalayo po ang pinapaliwanag ni Brother Eli Soriano. Ginamitan na po niya ng lugar. Hindi po yun lugar, mga kaibigan. Pakinggan po ninyo ang aking punto sa mga talatang ito. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Sa English, ganito po mababasa. And he hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth. Mga kababayan, sa isang dugo, mula sa isang bautismo yan, mga kaibigan. Mula sa isang bautismo. Nagmula sa isa. Hindi po yung katulad nung nangyari sa mga nagbubuo ng mga religions na sila ay marami na kaagad. Grupo na. Yan pong MCGI na yan, ang pagkaalam ko sa istorya ng pagkakabuo niyan ay tipon-tipon sila, naglikha sila ng pagkakabahagi mula dun sa haligit suhay. Hindi po yan mula sa isa. Mga kababayan, ito po tandaan ninyo. Ang bautismo na sinasabi ko po, na tamang bautismo, siyang magdadala sa atin lahat na makakasumpong nito, ay ang bautismo ng Church of God Born Again Christians, sapagkat mula po sa isa yan. Wala po akong kausap na ibang individual upang maunawaan ang bagay na ito.
upang maunawaan ang nakasulat sa Biblia tungkol sa tamang bautismo, upang maunawaan ang tunay na pangalan ng iglesia na siya nga po itong Church of God Born Again Christians. Mula po yan sa isa. Unawain po ninyo ito, mga kababayan. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. Sa English, and hath made of one blood all nations of men to dwell on the face of the earth. Mula sa isa po ang tamang bautismo. Hindi po pwedeng mula sa marami. Ang ipinapaliwanag naman po niya ay tungkol sa lupang lahat ng bansa daw. Napakalaking error po ni Brother Eli Soriano yan, mga kababayan. Bakit ko po sinasabing error? Yung paglalatag niya ng boundary sa Apalit, Pampanga, Kapalangan, Amerika, Pilipinas. Maling-mali po yun, mga kababayan. Ligaw po na aral yan. Ang kaso nga lang po, sa sobrang napakagaling po kasi ni Brother Eli Soriano, napakarami pong maniniwala na ganun na nga daw. Ituloy po natin. Ang gawa 17:26. Sa English po ganito ang mababasa. And hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation. Sa Tagalog po ay ganito. Na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Tatlo po yan, mga kaibigan. Tatlong kapanahunan. Merong kapanahunan ng mga Israelites, may kapanahunan at hangganan, umpisa at hangganan ng kapanahunan ng mga apostol. At meron ding kapanahunan, hangganan ng mga hentil. Tatlo po yan, mga kaibigan. Kung bakit makikita, kung bakit tatlo yung nakapako sa krus. Yan po yun, mga kaibigan. Kaya itong aral ni Brother Eli Soriano ay nailigaw po kayong lahat. Bakit? Kahit suriin po natin itong 2 talata na ito, yung kanya pong paliwanag ay ligaw na. 27. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Paano magiging malayo po, mga kaibigan? Hahanapin ng Panginoon. Ano po yung hahanapin natin sa Panginoon? Ito na nga po. Tamang pangalan ng iglesia, tamang bautismo, kung nasaan nandun ang tamang pagtatala ng mga pangalan. Yan po ang 3 sangkap ng kaligtasan, mga kaibigan. Etong mga napakagaganda na talumpati ni Brother Eli Soriano, mga kaibigan, nakakabilib. Kahit sa ibang bansa yan, kahit sa mga ngaral, nakakabilib. Kakaiba po ang talino na ibinigay sa kanya. Bakit hindi binigay sa kanya ang tamang kahulugan po nito? Bakit? Iisa lang po ang sagot dyan. Maririnig po ninyo sa dulo ng video na ito, mga kaibigan, kung bakit hindi ibinigay sa kanya ang pagkaunawang tama sa mga nakasulat sa Biblia. Una, tandaan po ninyo ito. Ipaasok po ninyo sa inyong isip. Una, ang pinakamalaking kamalian na turo at aral ni Brother Eli Soriano ay ang bautismong lubog sa tubig. Uulitin po natin. Ang pagbabautismo sa MCGI ng lubog sa tubig ay mali sapagkat yan po ay tungo sa kamatayan. Tungo sa Hades. Yan po yun.
Tandaan po ninyo, kung mahilig po kayo magsaliksik, kung sa tingin po ninyo na mga kaanib sa MCGI na yan ay maliligtas, sinasabi ko po sa inyo, hindi. Malayo po sa kaligtasan. Kahit na gumawa ka ng napakaraming mabubuting gawa sa daigdig na ito, kahit yumaman ka pa, naging bilyonaryo ka pa, nakasulat po sa Biblia, nauunawaan ko po yan, na walang kaligtasan ang taong binautismuhan ng lubog sa tubig. Wala po. Pag-aralan po ninyo yan. Ito pong pinapaliwanag ni Brother Eli Soriano na ito, magaling, pati pagkukumpos po ng kanyang gagawing talumpati niya, napakagaling niya. Ang talatang ito, mga kababayan, ay pangalawa na po. Ang unang ginamit niyang talata rito ay Mateo 6:33. Basahin po natin. Ganito po ang ating mababasa. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaharian, katwiran, yung mga iba po idaragdag, maliliit. Ang malalaki po dito sa utos na ito, itong talatang ito, dalawa, kaharian at katwiran. Lahat na yung mga iba, idaragdag. Nandyan na po lahat ng gawa ng tao, yun na po idaragdag doon. Tanong ko po sa inyo, kung maghahanap ka ng kaharian, dapat alam mo ang pangalan ng kaharian upang mahanap mo. Saan kukunin ang pangalan? Sa Biblia po yan. Anong pangalan ngayon ang nakuha natin sa Biblia? Iglesia ng Diyos, di po ba? Church of God. Naidugtong yung born again Christians. Bakit? Kailangan po kasi maging born again ang isang kaanib upang maligtas. Nasa John 3 hanggang 7. Ngayon mga kaibigan, 3 talata lang po. Hindi po ako katulad ni Brother Eli Soriano na napakaraming talata ang gagamitin. Maililigaw ka po. Kahit ako, maililigaw ako sa dami ng talata na gagamitin niya. At saka, bibilib ka sa dami ng talata na alam niya. Pagdudugtong-dugtungin niya lahat yon, upang sa ganun ay malilito ka na. Ngayon, wala ka nang magagawa dahil wala ka namang karapatang magtanong o sumalungat. Pakikinggan mo na lang. At kung meron ka man tututulan, naka-video naman po yan. Kung meron ka tututulan sa kanya, wala kang magagawa kasi naka-record na po yun. Kaya ibibida na lang niya sa kanyang sariling salita, walang makakatutol sapagkat nakasulat na iyan, sabi niya. Ngayon mga kaibigan, mayroon na pong reaksyon. Magagawa na po natin ng pagtutol sa kanyang mga aral na mali. Balikan po natin yung unang talata. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Dapat alam po natin yung pangalan. Church of God, tama po yan. Kaso nga lang, kulang po yung Church of God lang. Church of God lang, kulang. Iglesia ng Diyos lang, kulang. Bakit ko po kulang? Sinabi rin po ng Diyos na hanapin mo yung karugtong niyan.
Hanapin ang karugtong ng Church of God upang makumpleto. Babasa po tayo sa Ecclesiastes 7:27. Ganito po ang ating mababasa. Narito, ito'y aking nasumpungan. Sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kabuuan. Nakita po natin ano. Pangalan po ang tinatapik ng buong chapter 7 ng Ecclesiastes. Baka mapansin po ninyo mga kaibigan na ang sinasabi ko ay ang tamang pangalan ng iglesia na nakasulat sa Biblia ay Iglesia ng Diyos. Kulang. Hanapin pa dyan ang kasama niya. Yun na nga po, naging born again Christians yung iniaagapay sa Church of God upang masumpungan ang kabuuan. Isa pa po ang i-analyze ninyo. Ang Church of God alone ay hindi proper name. Si Brother Eli Soriano napakatalino sa grammar. Napakatalino, napakagaling mag-English. Ano ang natutunan natin nung unang panahon? Iglesia ng Diyos daw ang tamang pangalan. Ipinipilit-pilit na niya sa mga inaaralan niya na Iglesia ng Diyos, Iglesia ng Diyos, Iglesia ng Diyos. Subalit mga kaibigan, kalaunan. Sa tagal na niya nagtuturo, dekada na po na itinuturo niyan sa Iglesia ng Diyos. Ang dating daan, Iglesia ng Diyos. Ang dating daan, Iglesia ng Diyos lagi. Tamang pangalan daw ng Iglesia ng Diyos. Nababasa po kasi Iglesia ng Diyos. Kaso nga lang, hindi niya nakita siguro yung 7:27 ng Ecclesiastes na kailangan po ng kasama. Nalaman na lang po niya ng katagalan, matanda na kailangan pa lang may kasama. Ano po ang nakita niya? Members. International. Yun ang idinugtong niya dun sa Iglesia ng Diyos. Ganito po ang nangyari. Mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, international. Sa English, members, Church of God, international. Napakalaking pagkakamali na naman po. Bakit? Sapagkat ang word na international ay panglupa, pangdaigdig, pangsanglibutan, yang international. Hindi po yan pwede sa langit. Nung binanggit ko po yan, nung 2019, sa kanya mismo, papaano ka naging tama, Brother Eli Soriano? International ka lang. Aakyat ba sa langit yung international mo? Ayun, may nakarinig. Ginawan na rin ng pangalan. Members, Church of God, Universal. Ganun po nangyari. Sa kanino galing yung idea na hindi po yan pwede sa langit yung iglesia mo, Brother Eli Soriano? Bakit? Members, Church of God, International ka. Nakasulat po sa Biblia. Mga pangalan dito sa lupa at sa langit dapat katanggap-tanggap. Iisang pangalan lang yan. Yun pong international mga kaibigan, di man lang makapanhik dyan sa langit number 1 na langit. Panglupa talaga. Mayroon pong gumawa na Members Church of God Universal, MCGU. Nung marinig yung idea na idinibati ko sa mga MCG ay keyboard warriors, narinig nila, mayroon nagtayo ng Members Church of God
universal. Ngayon, mga kababayan, narinig din siguro, hindi ako sure kung nasundan na lang ni Brother Willie Santiago ang kanyang itinayo na pangalan naman ay kinuha na rin niya kasi nakita na nila kay Brother Eli Soriano na ang rason ni Brother Soriano aanib ka lang, huwag ka na magtatayo, aanib ka na lang. Ang ginawa ni Brother Willie Santiago that time is members Church of God in Jesus Christ worldwide. Wow, worldwide na. Nung marinig ni Brother Willie Santiago ang aking sinabi na worldwide lang kayo paano aakyat sa langit yung inyong iglesia? Ang lalakas ng loob nyo na kayo na ang maliligtas, tama na ang aral ninyo. Narinig nila yon. Ano po ginawa ngayon? Pagkalipas ng 8 taon na ginagamit na yung worldwide. Palagay natin 5 taon dahil matagal ko na pong sinabi ito. Noong 2019 ko pa sinabi yan. Na lahat kayong may tatak internasyonal ay hindi makakakyat sa langit. Ngayon, ang pangalan na ngayon na dala-dala ni Brother Willie Santiago ay Members Church of God in Jesus Christ universal na din. Kasi ang universal, akyat sa langit yun Kayo mga MCGI, kahit anong gawin po ninyo dyan, pati kayong mga kaanib, iaakyat nyo ba yung pangalan ninyo na MCGI sa langit? Ay hindi po. Sasabihin na kaagad ng Panginoon Jesucristo pag nakita kayo. Saan kayo? MCGI. Baka sagutin po kayo kaagad nun. Hindi ko kayo nakikilala. Umalis kayo rito sa harapan ko. Mateo 7, 21, 22, 23. Ano mga kaibigang MCGI? Magaling ba si Brother Eli Soriano? Banal ba? O pinagkalooban ba ng Diyos ng unawa? Binasbasan ba ng Diyos ang kanyang mga turo? Sa pangalan pa lang po mali na. Sa bautismo mali rin. Ang pagtatala ng mga pangalan ng mga member ay ginagamit ang Hebrew calendar. Mali rin. Lahat po walang natsambahan si Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Wala. Kaya kayo, habang nabubuhay pa kayo, malamang hanapin nyo po yung aking sinasabi, baka maligtas pa kayo. Ang lahat ng nabautismuhan po kasi ng bautismong lubog sa tubig ay ang mga espiritu ninyo ay patay, nasa Hades. Ito pong paliwanag, mga kaibigan. 3 talata lang po ito. Nagsimula lang po sa Mateo 6:33. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Yan po, pangalan po yun ang hahanapin mo para malaman mo yung kaharian. Tama po, yung Church of God. Kaso nga lang, member, international, ligwak na po yan. Bakit international, papanhikin mo sa ikalawang langit, hindi na makapanhik po yan. Kanyang katwiran. Ito na po yun, yung katwiran, matuwid na bautismo po yan. Ang katwiran ng Diyos ay matuwid na bautismo. Mula dito sa lupa, bautismo sa tubig na ibubuhos. Tapos, pangalawang bautismo sa ikalawang langit, Espiritu Santo. At sa ikatlong langit, mga kaibigan, ay sa apoy. Dadalisayin ka na doon. Padadaanin ka, susubukin ka na sa apoy. Yun po ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Napakaraming sigaw ng sigaw ng sigaw ang Brother Eli Soriano. Sigaw ng sigaw ng sigaw.
Nakaka-nervyos pagka sumigaw yun. Kaso nga lang, hindi niya nakita ang katuwiran ng Diyos. Ang nakita niyang katuwiran, yung magawa ng tao. Wala po sa gawa ng tao ang katwiran ng Diyos, mga kaibigan. Katwiran ng tao yun. Ang katwiran ng Diyos na sinasabi dito sa Biblia ay yung bautismo hanggang sa ikalawang langit, hanggang sa matuwid yun, diretso. Pataas, diretso po yan. Hindi nakita ni Brother Eli Soriano or hindi ibinigay sa kanya ang pagkaunawa sa bagay na ito. Meron po tayong mababasa sa Mateo 19:11. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Pinagkalooban ba si Brother Eli Soriano? Sa bagay na ito, 3 talata pa lang po, hindi siya pinagkalooban. Bakit? Hindi niya naunawa. Ngayon, inilalabas ko na po ang kahulugan, ang tamang kahulugan mula sa langit, mula sa Diyos Ama. Ang kahulugan ng 3 talata na yan. Yung kaharian, papaliwanag ko lang po. Yung katuwiran, ito, bautismo yan. 1, 2, 3, 3 bautismo yan na straight yan. At yung pangatlo, yung pagtatala ng mga pangalan. Sa ibang parte ng ating mga pag-uusapan yan. Sa ibang parte ng Biblia. Ngayon, mga kababayan, narinig po ninyo, kundi niyaong mga pinagkalooban. Yon, wag nating isipin na yung matalino ay magaling, ay magpaliwanag ganito, ganon. Ang dami. Kung hindi pinagkalooban, wala po yun. Paliwanag lang ng tao ang kanyang alam. Sa Daniel, sinabi rin po ni Daniel, wala akong alam sa bagay na yan, malibang ang Diyos ang magpaliwanag dyan. Bakit si Brother Eli? Nakita nyo na. Kaya itong si Brother Eli, mga kababayan, ligaw, tungo sa kamatayan din yan, mga kaibigan. Ayon sa Biblia yan, ngayon, kung ipaglaban ninyo ang inyong pananampalataya, ayon sa isinulat ni Apostol Judas, ipaglaban ninyo. Huwag ho kayong matakot para masumpungan ninyo yung tama. Ito, mga kababayan, sa 3 talata pa lang po yan na ating tinalakay. Hindi po ako nagpadansing-dansing na napakarami. Supporting verse, isa lang, tama na yan. Pagka bumasa po ako dito, isang supporting verse lang yan na nagpapatunay, tama na yan. Hindi po yung napakarami na ibinibida ni Brother Eli Soriano na ang galing-galing niya, grabe, 1,000 talata ang alam niya. 1,200, 1,500, 10,000 na verses, alam niya lahat. Kaso nga lang, ligaw naman. Wala sa katotohanan. Etong video niya, mga kababayan, ay hindi po natin babawasan. Panunuorin lang po natin. Nakaka-mangha, nakakabilib, kamangha-manghang pananalita. Buong pananalita niya, kamangha-mangha talaga. Pero, lalagyan ko po ng reaction bawat makita ko na mali. Ngayon, mga kaibigan, huwag niyong kalimutang magsubaybay o kung meron po kayong nalalaman, huwag lang ho tayong magbabastusan na sa mga comments. Ilagay na lang po natin sa maayos. Mag-comment po kayo at pag-usapan po natin ng maayos yung mga bagay-bagay na yan. Na kung magaling nga pala ang inyong nalalaman, kayo po ang tama, ay maari din po ako sumunod sa mga tama na sasabihin ninyo. Tandaan po ninyo yan. Hindi ko po ipagmamalaki ang aking sariling kaalaman, kundi
Ang ipagmamalaki ko ay ang aking natuklasan na naunawaan naman mula sa aking pagbabasa ng Biblia, mga kaibigan. Nabasa ko na po kanina, 1911. Kung hindi ka po pinagkalooban, ay magtanong ka na lang muna, magsuri ka na lang po muna. Kung ang narinig mo lang na aral at ididiga mo nang galing kay Brother Eli Soriano, sinasabi ko na suriin mo na ng 1,000 times. Dahil si Brother Eli Soriano ay napatunayan ko na hindi siya sugo ng Diyos. Sinugo siya ni Satanas. Sapagkat isa lang po ang magpapatunay niyan. Kung sana sinugo siya ng Diyos, tamang bautismo lamang po sana ay sugo na nga siya. Tamang pangalan lang po sana ng iglesia ay sugo na nga siya. Wala. Kahit yung tamang pagtatala lang ng pangalan sana ay sugo na nga siya. Mga kababayan, 3 malalaking utos ng Panginoon Diyos nandito lahat sa Church of God, Born Again Christians, upang ang isang tao ay maligtas. Ang aking layunin ngayon, mga kababayan, ay yung dakilang utos na pangalawa, pag-ibig mula sa Diyos Ama, upang makapagligtas man lamang sana ng isang espiritu ng tao. Ito ay ikalawang dakilang utos na sana ay aking magampanan. Pag-ibig sa kapwa. Ang pag-ibig sa kapwa na yan, mga kaibigan, ay iniutos din sa unang dakilang utos na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ang pag-ibig na yan, mga kaibigan, ay pag-ibig naman ng Diyos sa Panginoong Hesukristo nang buhayin niya mula sa mga patay. At sa panahong ito, mga kababayan, ang pag-ibig sa kapwa ay upang buhayin din natin ang mga patay. Sila po yung mga binautismuhan ng maling bautismo. Ang bautismong lubog sa tubig ay bautismo sa kamatayan. Mga kaibigan, yan po ang aking layunin kung bakit ako nagsasalita, upang magampanan man lang ang pag-ibig na yan. Inuulit ko po, ang pag-ibig na iniuutos ng ating Panginoong Diyos ay makapagligtas ka man lang ng kapwa. Sabi, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Lahat ng kailangan nyo, dadagdag niya sa inyo. Dito naman may isang salita, sabi, ginawa niya ang wika sa isa, ang bawat bansa ng mga tao, upang magsipanahan sa balat ng buong lupa. At itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at hangganan ng mga kanilang tahanan. Payag mo kayo, may boundaries. Tama ho yun eh. Diba? May boundary ang Pampanga at Bulacan. Yun ho ang pagitan ng Kapalangan, Kalumpit at San Vicente, Apalit. Mga kababayan, boundary po sa lupa ang binabanggit ng ating Brother Eli Soriano, mga kababayan. Napakalayo po sa katotohanan yan, mga kaibigan, sapagkat
Yung binabanggit po dyan na hangganan ay hindi po hangganan ng boundary ng lupa, kundi ang Panginoong Diyos ay mayroong inilagay na hangganan, boundary ng buhay ng tao, boundary ng lumang tipan at bagong tipan, boundary ng kapanahunan ng Panginoong Hesukristo. Bakit ko po sinasabing ganyan yan, mga kaibigan? Nakalagay po kasi sa ating binabasa na upang hanapin nila ang Diyos. Basahin po natin, mga kaibigan. Ganito po ang ating mababasa sa talatang ipinapaliwanag niya, mga kaibigan. Ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao. Ang iniisip ni Brother Eli na bansa, mga kaibigan, ay ang bansa itong lupa. Mali. Ang bansa po ito na tinutukoy ay ang bayan ng Diyos. Spiritual na bansa. Yan po yung religion. Nagmula po sa isang individual po yan. Ngayon, kung boundary po ng lupa ang i-analyze natin, saan po itong at ginawa niya sa isa, mula sa isa ang bawat bansa. O, saan po natin kukunin yan, mga kaibigan? Nabola na po tayo ni Brother Eli Soriano. Sa English po, and hath made of one blood all nations of men. Of one blood sa English, all nations of men. Nasaan na ngayon yung blood? Doon sa Tagalog, mga kaibigan. Yung pinapaliwanag ni Brother Eli na bansang Pilipinas, bansang Amerika, bansang French, para sa mga French people. Wow! Nakakabilib na katalinuhan. Kung ang ating Brother Eli Soriano nagsasalita noon, siya'y nabubuhay pa. Mga katangahan, kagaguhan, kamangmangan. Sa panahong ito, mga kaibigan, siya pala yung ganon. Suriin po natin. And hath made of one blood all nations of men to dwell on all the face of the earth. Ano po ito, mga kaibigan? Mula sa isang dugo ginawa. Ano ngayon? Pinakikinggan po natin yung paliwanag niya. Ano yung dugo? Dugo ni Kristo. Mula sa dugo ni Kristo, nagmula sa isa, gagawin lahat ng bansa. Religion po yung bansa na yan. Ngayon, nawala na po ito. Ginawa niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao. Nawala na po yung nagmula sa isa. Kasi po yung lupa na binabanggit niya, ibuo na yun, daigdig na yan. Hindi yung ginawa mula sa isang maliit na tipak na lupa at kumalat na ganun. Mga kaibigan, magaling ba ang ating Brother Eli Soriano? Mali po siya. Mali yung pinakamagaling, the most sensible preacher in our times. Mali. Niloko po tayo, mga kaibigan. At itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan. Kapanahunan po yan eh. May kapanahunan na itinakda sa kapanahunan. Ano po ba yan? Lupa ba? Mali, hindi yan lupa. Kapanahunan ng mga tao. At ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Hangganan pa. May tahanan, may hangganan pa.
Sa English, bounds of their habitation. O, ang layo po mga kaibigan. Kasi po, ang lumang tipan, ang kapanahunan ng mga apostol kasama ang ating Panginoon Jesucristo at kapanahunan ng mga hentil, yan po yung binabanggit yan. Hindi po yung lupa. Ngayon, sa 27, upang kanilang hanapin ang Diyos. Mapapakinggan po natin mamaya ang paliwanag naman niya ito, upang hanapin ang Diyos. Meron daw Diyos sa Amerika, meron din daw Diyos dito sa Pilipinas. Dito na lang daw natin hanapin sa Pilipinas, meron din naman daw Diyos. Kaya napakalayo po na paliwanag ni Brother Eli Soriano yan. Ang kaso nga lang mga kaibigan, paliwanag niya yun eh. Wala naman dito yung magsasabi na tama siya o mali siya, kundi yung manggagaling sa taas ang magsasabi tama siya o mali siya. Sino po yun? Pag-akyat niya sa langit sa ating Panginoong Hesukristo ay hahatulan siya ayon sa kanyang mga gawa. Nakapanloko na siya. Ngayon mga kaibigan, ano man ang sasabihin ko, hindi kayo maniniwala. Ang paniniwalaan ninyo, yung humubog sa inyo. Yung pinaniniwalaan yung pinakamagaling, diyan na lang po kayo maniwala. Di po ba? Kahit na makakita na kayo nga, mas tama, hindi pa rin kayo aalis hanggang kamatayan. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya ay masumpungan, bangamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Mga kaibigan, pakinggan po natin yung paliwanag ni Brother Eli Soriano na aking tinututulan. Nang sa ganun ay mayroon po kayong pagbubulay-bulayan. Isipin. Doon sa kabila, boom. Sa kabila, itlog. May hangganan, wala. Pati nga salita, may hangganan eh. Diba? Banda rito. Sa Morong. Mare. Ay, sabi, ay, driver, para dyan sa tabi ng bakor. Sabi naman, sarsar na ikambang kay gaor pa ng gaor. Tama mo? Sa amin, gaod. Sa kanila, gaor. Pagdating sa Pampanga, kuloong. Dito sa Tagalog, ay, sa Batangas, kuloong. Dito, hukay, balon. At kuminsan nga, mayroon pang masasamang nangyayari sa mga salita. Ngayon, meron sinasabi dun sa Biblia, ang Diyos ang wika, nilikha niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang sila'y magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinalaga ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan. Kanya-kanyang panahon eh. Sa Amerika, may taglamig na matindi. May yelo. Dito, wala eh. Kaya yung ginawa ng Diyos ng mga bansa, may hangganan, may talagang ayos ng kapanahunan, may hangganan ng kanilang tahanan. The Philippines is for the Filipinos. Tama po ba yun o hindi? The United States is for the American. France is for the French people. May kanya-kanyang hangganan ng tahanan, may kanya-kanyang ayos ng kapanahunan. Napakataas na boses. Napakagandang diksyon. Mga kababayan, nakakabilib. Nasaan na po ngayon yung mula sa isa? Ngayon, kung pakikinggan po natin si Brother Eli Soriano, parang kumakanta ng awit, hindi naman natin iniintindi yung laman, pero maganda ang pagkakadeliver. Very good, di po ba? Hinahanap ko po ngayon, nasaan ngayon yung ginawa niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao? Nasaan na nga po yun?
Napakagaling, napakaganda. Kaso nga lang, akala po ng karamihan, 1 million versus 1 na yan, mga kaibigan. Lahat ng 1 million, iisa na ang direksyon ng paniniwala. Puro Suryano na yan. Dahil ang galing. Dahil wala naman pong kumukontra. Ngayon, kahit kayo na po mismo, na mga kaanib mismo sa samahan na itinayo niya, tandaan po ninyo ito. Panoorin po ninyo yan. Magbabago po ang isip nyo dyan. Dahil, yung mga laman ng talata ay wala na po doon sa kanyang sinasabi, mga kaibigan. Napakaganda po ang mga delivery niya. Mga matatamis na pananalita at maiinam na talumpati. Yan po yan. Sa kanya po natupad yung mga bagay-bagay na yan. Mga talata na yon. Romans 16:18. Ulitin ho natin, saka natin ituloy. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ako, hindi naman pala malayo sa atin eh. Kaya hanapin natin ang Diyos sa Pilipinas. Hindi natin makikita ang Diyos pag pupunta tayo sa Amerika. Mga kababayan, meron po ba kayong naaalala sa kapanahunan na tagabasa po si Willie Santiago sa Ang Dating Daan? Naririnig po ba ninyo kung sino yung bumabasa? Si Brother Willie Santiago po yan, na humiwalay sa MCGI. Ngayon, mga pabayan, hindi daw po natin makikita ang Diyos sa Amerika. Subalit, noong bumabasa pa si Brother Willie Santiago, nangyari po itong mga salita niya na ito. Kung hindi ba naman bulaan si Brother Eli Soriano, ay natupad sana yung sinalita niya na iyon. Subalit, mga kababayan, pagkabitiw niya ng salita na yan ay tumakas na siya or umalis na siya ng bansang Pilipinas at napunta na po siya sa ibang bansa. Sa Brazil. Hindi po ba parte ng Amerika yan? Sa kanya rin po natin narinig na kapag hindi natupad ang sinasabi ng isang nag-aakalang siya ay propeta, ay huwag katakutan yon, o huwag nyong paniwalaan yon, o yan ay isang bulaan. Nandoon po yun lahat, mga kaibigan, sa kanyang mga kasasabi lang po na sinalita niya Dito sa Pilipinas. Kaya nga nilagyan ng hangganan ng mga tahanan upang within the limits and the boundaries of their nation that they may seek God, upang kanilang hanapin ng Diyos at baka sakaling maapuhap nila siya at masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Hindi kailangan ang Pilipino'y pumunta ng Amerika para makakita lang ng Diyos. Hindi kailangan pumunta ng Amerika upang makakita lang ng Diyos. Wow! Ang ating most sensible preacher in our times, pumunta ng Amerika. Ano ngayon ang makikita niyang Diyos doon? Hanggang sa namatay na lang siya.
Hindi nga siya nakakita ng Diyos, mga kaibigan. Nagpayaman lang siya. Sapagkat ang mga ganong mga ngaral, tumatakas, tinatakasan ang kawan. Ang itinayo niya dito sa Pilipinas, nagpalaki. Pagkatapos nakakuha ng mga, nakatanggap ng mga kaso, tumakas na. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoon Hesus na magnanakaw. Tinatakasan ang mga tupa. Pasensya na lang po kayo dyan sa mga taga-MCGI ngayon. Sana magliwanag ang inyong mga paningin, pananaw, at kaisipan. Hanggang dito na lamang po muna tayo, mga kababayan, at maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na gumagabay po sa atin sa ating pagsasaliksik ng katotohanan tungo sa ating kaligtasan na nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Amen.